Hello, what's up guys? Kumusta po ang lahat? Nakamove on na ba kayo kay Bia at Dominic? Oh my God. Nakakatakot guys. Alam, sunod-sunod na yung naghihiwalayan ng mga celebrity. Buti na lang hindi kami celebrity. Pero nakakatakot guys. Sana hindi mangyari yun. Kawawa naman ang katawang lupa, isip at puso. Kung sa bagay, iba't ibang uri ang kinahinat na ng relasyon. Mayroong nauuwi sa kasalan, mayroon din naman napupunta sa hiwalayan. Hindi man natin alam ang dahilan sa paghihiwalayan nila. Sigurado, umabot sila sa punto na hindi sila nagkaunawaan. Gayunman, para maiwasan ang hiwalayan o happy-happy lang, narito ang mga bagay na dapat bigyang pansin para tumatag ang relasyon o pagsasama ng kapartner mo. Unang-una doon ay yung creator natin, dasal. Ang dasal ito ang pinaka-powerful talaga. Dapat sa magkarelasyon ay ang pinakasentro talaga ay si Lord. Para maiwasan niyo ang mga bagay-bagay na bawal. Katulad yung pagsisinungaling. Yan ang panimula para magloko ang isang tao. Para magkaroon ng lamat ang relasyon. Kasunod naman, ito ang tiwala. Pag mahal mo ang isang tao, dapat buo ang tiwala mo. Kung wala kang tiwala sa kapartner o karelasyon mo, ano pa ang saysay ng relasyon nyo o pagsasama nyo? Hindi pwede mawala yung tiwala natin sa karelasyon dahil bago ang lahat, yan ang unang binibigay natin sa kapartner natin. Tiwala. Gaano mang katagal ang relasyon ninyo, kailangan mong patunayan sa karelasyon mo na karapat-dapat kang pagkatiwalaan. Ang kasunod naman ay respeto. Isa din ito sa pinaka-importante sa magkarelasyon na dapat natin binibigay sa kapartner natin. Kung ano ang mga desisyon niya, kung ano ang mga gusto niya. Tandaan po natin, kahit magkapartner kayo, kahit nagsasama na kayo, may kanya-kanya pa rin kayo gusto sa buhay. Sa ganitong paraan, mai-establish ninyo ang tiwala niyo sa isa't isa at magkakaroon ng magandang pundasyon ang pagsasama ninyo. At ang kasunod naman ay komunikasyon. Ito din pinaka-importante din to, lalo na sa mga LDR, para malaman ng bawat isa kung anong kalagayan ng kapartner o karelasyon mo. Para maiwasan natin mag-overthink ang bawat isa. At ang kasunod naman din po ay kompromiso. Sa magkarelasyon, dapat give and take. Hindi yung tanggap ng tanggap ka lang. Dapat marunong kayo mag-compromise sa bawat isa o mag-adjust sa pangangailangan ng isa't isa. Dahil kung wala, finish na. Sa ganitong paraan, ay magkakaroon ng balanse ang relasyon ninyo. Sabi nga nila, huwag tayo kuha ng kuha. Dapat magbigay ka din. Ang kasunod naman ay pagkakaisa. Ginampanan ninyo ang mga tungkulin ng bawat isa sa inyo. Dapat magkakampi kayo. Dapat matatag at matibay ang relasyon ninyo. Huwag niyo hayaan na ang kapartner niyo lang mag-isa ang haharap sa anumang problema sa inyong relasyon. Ang kasunod naman ay pagtatalik.
Ang pagtatalik ng magpartner, partikular na sa mag-asawa, ay isa sa paraan para tumatag ang relasyon, para maging matatag ang pagsasama. Gayon din, upang maramdaman ang koneksyon ng isa't isa. Ang panghuli naman, pagmamahal. Ito ang hindi dapat mawala sa relasyon. Dahil dito nagsisimula sa lahat ng mga nabanggit ko. Ito ang pundasyon sa magkarelasyon. Kaya pag wala ito, wala din yun ng lahat. Kaya guys, kung nararamdaman mo na at kung alam mo na nagkukulang ka na sa partner mo o nagkukulang ka na doon sa mga nabanggit ko, simulan mo nang bumawi bago pa mawala ang lahat. Sa halip na magsisi sa mga pagkakamali, manatiling matatag sa isa't isa at magkasamang ayusin niyo ang nasira sa inyong relasyon. Yun lang guys. Thank you for watching. This is Chick OFW. Don't forget to subscribe my channel. Bye!